Sim Husky ADB 150, isa sa mga dapat mong i-consider kapag ikaw ay bibili ng isang adventure scooter. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ang kanyang specs and features at ang kanyang physical appearance. Umpisahan natin sa kanyang body and design. Sa looks pa lang ay nahahawig ito sa isang bubuyog na mala-transformer ang datingan. At mayroon naman itong nanlilisik na mga mata dahil sharp yung edges nitong kanyang headlight. At mayroon naman po itong high beam and low beam. At sa bandang itaas, mayroon po itong split na daytime running light na nagsisilbi nitong mga kilay. At sa bandang ibaba naman ay nagkaroon pa rito ng rounded na nakapalibot na kanyang daytime running light na nagsisilbi naman nitong mga eyebrow. At sa bandang gitna naman ay nagkaroon po siya rito ng honeycomb design in matte black color. At dito po sa bandang ibaba ay sharp din yung edges na parang nagkaroon naman po siya rito ng pangil. At nagkaroon pa siya rito sa bandang ibaba ng touch ng carbon. At dito po sa gitna ay may nakalagay po rito na SIM logo. At mayroon naman po itong integrated na windshield, clear yung color. Saktong-sakto lang, mataas na rin po yung kanyang positioning na pang-reduce po sa patig pagdating po sa mga high-speed RPM. At sa bandang itaas naman po, dito po located itong kanyang mga turn signals. Sharp din yung edges at ang kagandahan yan ay LED na po lahat ng kanyang ginagamit para sa kanyang lighting system. At napaka-muscular din po ng dating nito pong kanyang face side cover. At nagkaroon naman po ito ng two-tone color combination na matte black at glossy white. At sa bandang ibaba naman po nagkaroon pa rito ng honeycomb design in glossy black color. At pagdating naman po sa kanyang front suspension, ito po ay equipped with traditional telescopic forks, glossy black color. At mayroon na rin po itong rubber cover on top para ma-prevent po yung mga dumi na pumasok dito sa ating front telescopic forks. At glossy white naman po ang color nitong kanyang front fender at may nakalagay naman po rito na TCS. Also known as traction control system. Ang advantage naman nito dito sa bandang likuran na gulong ay meron po ritong tracking device na kung saan ay dinedetect po nito kapag mag-o-overlaps ang mga gulong rito sa likuran ay agad niya pong pagpapantayin ang ikot magmula sa harapan para po mabigyan ng balanse ang pag-ikot ng mga gulong at maiwasan pong madulas ang ating scooter pagdating sa mga cornering o sa mga madudulas na daanan. At pagdating naman po sa kanyang front braking system, ito po ay equipped with single rotor disc brake na ka-flower design, along with two-pot caliper na silver color. At ang kagandahan niyan ay equipped na rin po ito ng ABS, also known as anti-lock braking system. So naka-dual channel to mga ka-LM, magmula po rito sa harapan hanggang dun sa likuran. Ang advantage naman po nito pagdating po sa mga biglaang preno ay hindi po maglalak yung ating caliper dito po sa ating rotor. So maiiwasan po natin na masemplang pagdating po sa mga sudden stop. Dahil nga po ang anti-lock braking system ay nakakapagbigay po ito ng smooth na braking power. At ang kanya naman pong cast wheel ay silver color. At ang mga sukat naman po ng mga gulong rito sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 120 by 70-13 at ito po ay naka-tubeless tires. At equipped na rin po ito ng semi-dual purpose pattern tires na kung saan ay pwede na po natin siyang gamitin pang on and off-road condition. At mapunta naman po tayo sa kanyang fully digital meter panel display. Napakalapad na rin po nitong kanyang digital display. At sa bandang ibaba, nandirito naman po yung kanyang mga light indicators. At mayroon naman po itong 2-button selector na black color sa magkabila. At mayroon naman po itong silver color na digital display cover. At ito pong kanyang handlebar is naka-naked, kaya talagang napaka-flawless niya pagmasdan. Silver color naman po ito, which is naka-partner naman po ito or nakaterno dito po sa kanyang digital display cover. At mapunta naman po tayo sa mga button selectors. Dito po sa kaliwa ay mayroon po itong passing light, may high beam and low beam, turn signal selector at ang kanyang horn. At nandirito naman po itong kanyang rear brake lever in silver color. At dito naman po sa kabila mayroon po itong hazard, engine kill switch at electric starter. At nandirito naman po itong kanyang front brake lever in silver color. At pagdating naman po sa kanyang ignition, ito po ay equipped with the smart keyless system. At ang kagandahan niya na included na rin po rito yung kanyang fuel tank at seat opener. At dito po sa bandang itaas ay meron na po itong integrated na USB charging port, which is malaking bagay dahil pwede po tayong mag-recharge ng ating dalang mga action camera or mobile phones anytime, anywhere. At dito naman po sa kabila ay meron po itong single-sided pocket.
Maluwag din po at spacious ito pong kanyang storage. Pwede po tayo ritong maglagay ng mobile phones or gloves. At nandirito naman po sa bandang gitna located itong kanyang fuel tip, which is very accessible. Hindi mo na po kailangang bumaba sa pagkakaupo sa inyong scooter kapag kayo po ay magpapagas, kaya less hassle-free na din. At nagkaroon naman po ng touch ng carbon itong kanyang fuel tip, kaya talagang very premium yung kanyang dating. At malapad naman po itong kanyang footrest at mayroon naman po itong rubber cover on top na anti-slip, kaya talagang hindi naman dudulas ang inyong mga paa. At ang kagandahan nito ay mayroon po itong footrest extension na kung saan ay pwede po nating i-stretch ang ating mga paa pagdating sa mga long rides driving situation para less fatigue pagdating sa mga malalayong biyahe. At pag-usapan naman natin ang kanyang seat height. Ito po ay mayroong ground clearance na 117mm. Para sa height ko na 5'6" mga ka-LM ay flat-footed tayo rito. Kaya highly recommended ito para dun sa mga kababayan natin na hindi naman masyado katangkaran. Kaya maisasuggest ko ito para sa mga 5 flat and above. Dito po sa gitna ay mayroon po itong muscular design na naka-carbon finish. At sa bandang itaas naman ay naka-honeycomb grills design, kaya talagang napakabangis ng kanyang dating. At kulay silver naman po itong kanyang cast pillion step para sa ating backrider. At matte black color naman po ang kulay nito pong kanyang side stand. At ang kagandahan niyan ay equip na po ito ng side stand engine cut-off switch na kung saan kapag naka-engage po ang kanyang side stand ay hindi po tatakbo ang ating scooter. Sa ganong paraan ay maiiwasan po natin na madisgrasya dulot po ng side stand. At pagdating naman po rito sa kanyang engine, napaka-porma na din ng dating. Dahil nga po ang kanyang engine cover at ang kanyang airbox cover ay naka-carbon finish na mga lodi. Para ka nang naka-aftermarket. Straight out from kasa is naka-built-in na po siya. Speaking of engine, ito po ay mayroong 150 cubic centimeter engine displacement. Naka-single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 4 valve. Opo mga ka-LM, naka 4 valve na po ito. Kaya asahan natin, more powerful din po yung kanyang engine design. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 10.8 kW at 8,000 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 14.5 Nm at 6,000 RPM. Malakas na rin po yung kanyang engine mga ka-LM. Maaasahan po natin ito pagdating sa mga incline riding situation. At para po sa kanyang rear braking system, ito po ay equipped with single rotor disc brake rounded shape along with single pot caliper na matte black color. At pagdating naman po sa kanyang rear suspension, ito po ay equipped with monoshock absorber. Asahan natin mga ka-LM nakakapagbigay po ito ng balance na bouncing performance. At mayroon na din po itong integrated na mudguard. Ang kagandahan po nito ay napre-prevent po nito na tumalsik yung mga putik sa ibang body parts nito pong ating adventure scooter. At dito po sa kanyang side profile, naka-imbus po itong kanyang side cover. At may nakalagay naman po rito na Husky 150 in chrome color. At ito po ay 3D emblem, kaya talagang very attractive sa ating mga paningin. Nagkaroon naman po ito ng dual tone color combination. Dito po sa bandang dulo, glossy white at matte black. Silver color naman po itong kanyang integrated na grab bar at ang kagandahan niyan ay makapal at matibay. At maganda rin ang pagkakadesign ng kanyang upuan mga ka-LM dahil mayroon po itong two-tone color combination na matte black at gray. At yung pagkakatahe more durable at napakalambot ng kanyang upuan mga ka-LM nung aking sinakyan kaya talagang very comfortable. Dito sa harap ay mayroon po ritong silver color na pad. Dito po sa bandang gilid ay may nakalagay naman po rito na SIM in silver color. At napaka-unique din po ng pagkakadesign nito pong kanyang taillight dahil nagkaroon po ito ng 4 na partition na LED light sa gitna in red color. At sa bandang ibaba naman po ay nagkaroon po rito ng white color na LED lights. At sa bandang ibaba, mayroon naman po ritong light reflectors. At saktong-sakto lang din po yung dating nitong kanyang mga turn signals. Hindi ganun kahaba, hindi rin po ganun kaliit. At ang kagandahan niyan ay naka-LED lights na po ito. At dito naman po sa bandang gitna kapag ating sinilip ay meron na rin po itong integrated na plate light. At ito pong kanyang rear fender ang kanyang nagsisilbing plate holder. At ang ganda rin po ng pagkakayari nitong kanyang rear cast wheel dahil nahahawig po ito dun sa mga big bike na naka single-sided swing arm. Kaya talagang napakaporma at napakalinis tignan nitong kanyang rear cast wheel. At dito po sa likuran ng kanyang gulong ay meron po itong sukat na 130 by 70-13. Tubeless at ito po ay naka semi-dual purpose pattern tires.
At sporty looks naman po yung dating nitong kanyang stock pipe. Chrome color naman po itong kanyang heat protection guard. Matte black naman po itong kanyang tip at mayroon po itong single exhaust. At matte black color naman po itong kanyang radiator cover. Meaning to say, ito po ay equipped with liquid cooling system. Kaya maaasahan natin mga ka-LM, pagdating sa mga long rides riding situation, pwede po nating ibabad ang motorsiklong ito maghapon magdamag. Dahil nga po ito ay naka-liquid cooling system. At ang motorsiklo pong ito ay meron pong bigat na 150 kilograms. At ang presyo po ng ating SIM Husky ADB 150 ay nagkakahalaga po ito ng 152,900 pesos.